Hello, what's up, this Cotman back again for another, comparison lang po ito. Quick comparison lang sana kung may mga nag-iisip dyan na bumili ng either K70 or K70E. What if baka mas maganda pala ang K70E? What if talagang mas sulit ang K70 kasi mas higher talaga ang specs niya, so on and so forth? Or alin ang mas sulit sa pera nyo kung sakasakali, okay? Again, I know, hindi sila magkapareho ng price, pero just in case lang na may mga ilan sa inyo na nag-iisip lang kung okay na ba sa inyo ang worth 18,000 pesos na Redmi K70E or mas worth it na umakyat na ng another 5,000 para umakyat ng K70. Alin man doon yung dilemma nyo, I hope makatulong ang video na to. Quick comparison lang sana to, hindi ko na to gagawin masyadong madetalye at madugo. Yung I think dun sa mga points lang na I think matters, yung importante or worth considering lang talaga ng mga points. Okay? Kung interesado ka, let's start. Whew. So, eto na. K70, ito yung K70 and this one is K70E. So, yung matte finish, K70, palatandaan lang, and yung glossy na sobrang dikit ng fingerprints, kahit linisin ko po yan. Wala eh, dahil nga makintab siya, ang bilis lang din na dikitan ng fingerprints. So, ayoko na mag-abala na may maglinis, maaabutin ako dito ng siyam-siyam. So, okay, dito na tayo ngayon. Punta na tayo muna sa kanilang specs. Okay? Ito tayo. Ayan, specs. Yan. So, dito si K70 sa kaliwa is running on Android 14. Actually, both pala sila na Android 14 HyperOS 1.0. Pero si K70 kasi is Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 po ang kanyang chipset. While dito naman kay K70E is MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Okay? Itong dalawang units na gamit natin is coincidentally pareho naman 12GB, 256GB. So, I guess medyo patas lang din naman siguro yun in terms of storage at saka RAM. Okay? 12GB, 256GB sila pareho ng storage. Kung hindi nyo pa napapanood ang full review nito, I'm sure na i-release ko na yung full review ng dalawang ito. Detalyadong review ni K70 and K70E. Panoorin nyo rin yun. But again, this one, comparison lang po ito ng mga ko considerable na mga specs and features nila. Okay? So, pause nyo na lang po itong video na to just in case na gusto nyo pang basahin itong mga specs na to, ha? So, una, start muna tayo sa design and build. Okay? So, technically, parang pareho naman, identical naman sila pagdating sa design except yun nga, ito nga matte and this one is the glossy one. And both naman kasi is may kasamang jelly case. Yes, pareho po sila may kasamang jelly case. And I believe yung jelly case nila is kasya sa isa't isa. This one, jelly case ng K70E. So, ito yung K70E. Yung glossy na one. Basta alam ko kasama yung jelly case na to sa box na kapag binili nyo itong Redmi K70 or K70E. And I believe kasya nga rin yata. Kasi pareho lang naman eh ng size. Kasya nga. Oh, di ba? Kasya. Kaso parang asiwa sa sa buttons. May konting difference sa buttons. Hindi hindi siya nag-clip to masyado. Although same size, but for some reason may bulge dito na hindi siya totally nag-fit doon sa button sa gilid. So, yeah. Hindi pala siya totally fit pala. Yes, masusuot pero may mali doon sa button placement niya. May bulk for some reason. Okay dito eh. Mali pala yung assumption ko na same sila. Why? How come? Tingin nga, mukhang pareho naman. Why? Bakit kaya na hindi sila ng bulge? So, continue tayo. Build and design pa rin tayo. Kung mapapansin nyo dito sa taas, off na natin to. Dito sa taas, ito si K70E, ito si K70. Sa taas is may speaker talaga, may dedicated speaker grill si K70E. Pero dito sa K70, pero don't get me wrong, malakas din po actually yung speaker niya. Although dito siya nanggagaling sa may slit dito sa may earpiece. Pero in terms of quality, halos same na same sila, and both, I believe, supported nila ang Dolby Atmos, kung di mo nagkakamali. Sa kaliwang side, parehong wala halos, pero sa K70 is merong mga antenna lines. While sa K70E, walang antenna lines sa kaliwa. And then sa ilalim, ito, identical yata sila rito na part. Pareho po ng pagka-placement sa ilalim. Ayun nga lang talaga, may nadagdag na antenna lines sa K70. Nakita nyo yung lines na to? Yeah. And then dito sa kabilang side, sa kanan, almost identical din. Again, may antenna lines lang si K70. Okay? Camera, halos identical din, no? Parehong-pareho, no? So, halos pareho naman sila sa camera. Si K70E lang is merong 64 megapixel na OIS, as you can see. And then sa K70 naman, 50 megapixel lang na OIS. But again, hindi naman po basihan dito lagi ang megapixel actually. Yung camera sensor pa rin at saka yung
quality na napoproduce. And mamaya pag-uusapan natin yan. Basta sa build and quality, parehong premium look, premium feel, premium build, solid, okay? Now, for the display, pareho po silang 6.67 inch and pareho din po silang OLED and pareho din po silang 120Hz screen refresh rate with HDR10 Plus na support and of course, pareho silang punch hole. Also, kung mapapansin nyo, mas malaki po yung front camera ni K70E versus K70. Ayan, makikita nyo. Hindi ko sila mapalapit kasi nag-activate bigla yung nag-activate bigla yung tingnan nyo. Yan, mas malaki ng kaunti ng bahagya si K70E sa front camera. Sa display settings kasi ni K70, si K70 mismo, meron po siyang configuration for may advanced texture siya na ganito, while dito, makikita nyo, wala. Pagdating ng auto brightness, bababa, color scheme na agad, wala siya nitong advanced textures. Yan, makikita nyo, wala siya nito. Ito kasi is pampaganda ng effects sa animation at saka sa, while using the UI. And then, of course, meron tayong both pareho may 120Hz screen refresh rate. Yes, pareho naman nakaset sa 120 fix and both na walang 90Hz support. So, yun lang nakakalungkot lang na part kasi dapat meron na option din na 60, 90, and 120. Diba dapat? Ganun. But diretso, 60, 120 na agad. And then, dito naman lamang si K70 kasi si K70 meron pong display resolution switch. Ito po, nakafix po tayo sa 1500K resolution. While dito, pwede kang mag 1080p at 2K resolution. May switch. Sa K70E wala po eh. Sa K70 merong switch for screen resolution. Kung gusto mo ng mas malinaw, pero syempre mas malakas po yan ng konti sa battery. Or kung gusto mong sa 1080p lang, malinaw na rin naman yun for this size lang ng screen na napakaliit lang naman. Actually, sapat ng 1080p sa ganitong smartphone screen na maliliit lang talaga. But 1080p options, meron siya ng ganon. Yan. Solid yung part na yon. Tapos, sa touch sampling rate, ito, worth noting lang, sa touch sampling rate, si K70 lamang actually. K70 kaya niya hanggang 500 touch sampling rate. Ayun. 500 Hz touch sampling rate ang maximum niya. While dito kay K70E hanggang 250 Hz lang po yung max niya na touch sampling rate. Wait. Yun. 250 Hz touch sampling rate yung maximum niya. So, mas maganda dapat supposedly ang touch response dito kay K70. Pero, para sa akin, sa experience ko, mas maganda po ang experience, ang touch experience dito sa K70E. Why? Isa sa mga napansin ko sa kanya during test, dito sa multi-touch, kung mapapansin nyo si K70E, ito, pag touch ko, nadidetect niya agad yung 10 daliri ko. No issue. While dito sa K70, pag touch ko, minsan hindi niya agad nare-record yung 10, minsan 5 lang, 6 lang. Yung hindi agad niya yun, 8, 9 pa rin, yun, 10. So, hindi siya consistent. Hindi kagaya kay K70E na mas accurate na pagka unang touch mo pa lang, 10 yung tina-touch mo. For some reason, okay? Less error lang dito ng konti. Pero sa gaming naman, sa actual gaming, since 2 fingers lang naman ako maglaro so hindi ko siya masyado mararanasan yung problem na yun siguro sa K70 kung ako yung bibili nito. Pero sa mga multi-daliri kasi pag naglalaro, yung parang 6 na daliri yata, pinagkakasya nila sa screen, baka magkaroon kayo ng konting delay siguro for some reason. I don't know, I'm not really sure kasi hindi nga ako player noon. Pero 250Hz lang ito, again, and 500 Hz naman ang touch sampling rate nito. Or baka posibleng software bug issue lang dito sa K70. I'm not really sure. I hope ma-fix na lang din sa future. When it comes to brightness naman, si K70 lamang na lamang kung sa brightness. Kaya po nito hanggang 4,000 nits full brightness. So that means tanghalin tapat, parang nasa loob ka pa rin ng kwarto sa liwanag, sa linaw ng nakikita mo sa screen. Yun nga lang, syempre, that 4,000 nits translate din sa malakas sa battery and possibly, pag lagi mong ginagamit at nakababad sa 4,000 nits yung brightness, screen burn since OLED po ito. While dito naman sa K70E, ang maximum lang po nito is 1,800 nits. Actually, sobra-sobra na yon. To tell you the truth, to be honest, since may mga gamit akong flagship smartphone dito na nasa 2,000 nits, 1,000 nits, yung 1,000 nits actually sapat na yun Hindi ka na magre-reklamo sa 1,000 nits pa lang. So, dito sa K70E na 1,800 nits, that's overkill na yun. I think more than enough na yun. Sa 1,000 nits, mas less prone sila sa screen burn. But 1,800 nits, okay na yan. Sobra-sobra na yan. And lalo na dito sa 4,000 nits. So I think, para sa akin, overall, pareho lang naman sila rito. Good ang brightness. Medyo worried lang ako rito sa 4,000 nits kasi pagka yun nga, ang trabaho mo ay nakababad sa labas lagi, possible na mabilis mo itong magkakaroon ng screen burn. I don't know.
Maybe, kasi 4000 nits is super bright at malakas sa battery yun. Tapos, may napansin din ako actually, pakita ko lang sa inyo saglit, yung kanilang color tone lang. Ewan ko lang kung mapapansin nyo sa camera, but the K70 has a slightly warmer tone. No, while this has medyo papuntang bluish tint. And even if baguhin ko yung yung kanilang napiling color scheme tayo. Pareho po silang original Color Pro, 'di ba? And pareho silang nakalagay sa full brightness. Still nandun pa rin yung warmer. Even kahit lumipat tayo, mas warm pa rin talaga siya. Ayun, kita niyo naman mas warm ng konti. Nagkakaroon ng blur. Sorry. Mas warm ng konti si K70 kaysa sa K70e. So, alin ang mas gusto nyo? Pwede nyo naman timplahin actually, pero sa default settings nila, mas warm talaga ng konti. Mas kita nyo rito medyo bluish tint to. Ito, warmer tint. Okay? So, yun. Lipat naman tayo sa connectivity, okay? For some reason, mas maganda ang experience ko sa K70e pagdating sa mobile data, especially mobile data. I don't know why, pero yun ang naranasan ko. So, siyempre, doon ako maglilin towards kung saan yung na-experience ko na mas better. Papakita ko dyan sa inyo sa video yung samples. But, we can check din naman right now using my ito naman, Wi-Fi nga lang to. Kasi isa lang ang SIM card ko for test So, andito ngayon yung SIM card sa K70e. So, hindi ko maipapakita sa inyo yung nang maayos yung sa mobile data test. But sa Wi-Fi test, punahin natin si K70e. So, yun, as you can see, mahataw siya ng 500, 400. Yan, umikot siya ng 500 Mbps. So, na-maximize niya, almost na-maximize yung aking Wi-Fi dito, internet speed. And then, 800 Mbps upload. Very nice, diba? So, yun. Yan po ang result ni K70e. Dito naman tayo kay K70. Hindi ko na pinagsabay kasi magreklamo kayo, mag-aagawan. You can see na halos pareho naman sila pagdating sa Wi-Fi. Okay? Pero for some reason, mas consistent lang talaga ang experience ko rito kay K70e na laging maganda. Okay? And, ayun, kita nyo naman, so mababa nga yung score ni K70 versus K70e kahit sa Wi-Fi na lang yan. And even sa upload. Look! So, mas maganda ang performance lagi. Ito, for some reason, ganito lagi ang naranasan ko. Mas preferred ko. I'm not saying na bad. Yung experience ko sa K70. I'm just saying na mas better lang. Parehong good, pero mas better. Pareho po silang good, okay? Huwag niyong mamaliin huwag niyong i-misinterpret yung sabi ko. Pareho po silang good ang experience ko. Mas better lang kay K70e ang na-experience ko dito when it comes to connectivity. Especially connectivity. Kasi lalo sa mobile data, makikita nyo sa mobile data, dito kaya niyang i-maximize yung 20 Mbps na average ko sa iPhone. While dito, hindi niya kayang i-maximize yung 10 Mbps sa... by comparison nga, sabi ko nga, diba? So, eto kaya niya sabayan ng iPhone ko. K70 ito, 18,000 pesos. While itong K70 na 25,000 pesos, hindi niya kayang makipagsabayan sa iPhone ko pagdating sa mobile data. This one, on the other hand, kaya. The K70e, the 18,000 pesos. Okay? Ito pa nagustuhan ko sa K70e naman na part. Sa K70e na part is Bluetooth 5.4 po ang nakalagay dito na Bluetooth. So, very good pagdating sa TWS. Very good pagdating sa mga any wireless connection, connectivity na may kinalaman sa Bluetooth. Dito sa K70e, mas better lang dito, okay? Pero again, good din naman si K70. Yun nga lang, Bluetooth 5.3 lang nandito kasi base sa kanyang spec sheets. So, I prefer this one kung connectivity lang din ang pag-uusapan. K70e ako. As for the camera, ito siguro medyo konting bias ako rito sa K70 kasi ito, kaya niya kasi hanggang 8K at 24 FPS. Sayang, di pa ginawang 30. But 24 FPS, 8K, kaya. Pero hindi nag-work ang OIS sa 8K niya na resolution na video recording. Nag-work lang hanggang 4K at 60 FPS. Okay? So again, ang max nito is 8K, 24, and then yung sumunod, 4K at 60 FPS. While sa K70e, hanggang 4K lang po, 4K at 30 FPS lang yung maximum dito. So yeah, medyo bitin ako dito sa kanya. 4K at 30 FPS lang yung max niya sa video recording. So pag inakit ko pa to, yeah, kita nyo naman 4K lang, and then hanggang 30 lang, wala siyang 60 FPS. I believe kaya naman ng MediaTek Dimensity 8300 Ultra ang 4K 60, but kaya hindi pa sinagad sa 60 rito sa kay K70e. So medyo dito naman ako na dismaya sa kanya na part. And of course, pareho silang may OIS naman ko. So in terms of OIS performance, similar lang. Wala ako masyadong mapili sa kanila na part. Pero sa images na nakukuha ng pictures,
For some reason, K70 has more boosted color look. And of course, kahit napakita ko na sa inyo rito ngayon yung comparison sa actual na pic, as you can see, mas boosted yung kulay dito sa K70. Mas boosted yung kulay, tapansin nyo, mas matingkad. And while dito, mas madlabnaw ng konti. Pero, to tell you the truth, mas malapit ito sa totoong kulay ng kinuhanan ko na picture. Itong K70E, mas realistic siya, mas malapit sa realistic na kulay. But of course, syempre maganda na yung boosted ng konti kasi pang social media post nyo lang naman. I'm sure most of you pang social media, so I think mananalo sa inyo itong K70 na kuha kasi boosted na yung color ng picture. Pagdating naman sa portrait shot, mas malapit sa realistic yung K70 actually. Yun nga lang, may konti siyang sharpening na nangyayari. Pero, pagdating sa details, pansin nyo, kita yung butas-butas pa sa mukha ko. While sa K70E, medyo kuminis ako ng bahagya in terms of, and mas maputi ako dito sa K70E. Pero, overall, I'm sure mas magugustuhan nyo na makita itong sa K70E na result. Marami sa inyo ayaw ng mga honest na camera yung talagang nakikita sana yung totoong details ng mukha. So dito siguro by preference talaga, pero mas gusto ko ang resulta rito ng picture sa photo na wala pang bokeh effect dito kay K70. Ngayon lipat naman tayo sa may bokeh effect ng konti. Mapapansin nyo, yes, same din actually, pero pansin nyo mas matingkad yung kulay dito sa ng red kahit naka-boost, kahit naka-bokeh effect na siya. Mas dito yung tingkad, and parang mas maliwanag bahagya parang ang ko dito pinkish na ako dito masyado, while this one kita na medyo maitim-itim pa ang parts ng mukha ko. Yeah, as you can see, di ba? While this one dito parang medyo slightly medyo pina-beautify na ako dito ni K70. So mas gusto ko yung kuha talaga ni K70 pagdating sa portraits. Dito naman medyo nagtaka ako ng konti kasi kay K70 for some reason dark na yung kuha niya, mas malapit siya ng konti sa katotohanan na kulay. So basically, mas okay ako rito kay K70 sa ganitong guha, bokeh effect. Tinignan ko kasi yung niya yung mga buhok. And in terms of buhok naman, may konting lang artifacts doon, pero basically mas maganda yung result na nakuha ni K70. Yung detail doon and less artifacts din nakikita nyo, yung ganito, yung bura-bura doon, mas okay dito. And of course, mas maganda rito naman yung dynamic range at saka HDR niya. Mas nagustuhan ko rito. Dito parang nawala, parang hindi masyado nag-take effect yung HDR, no? In terms of camera, kung talagang mahilig kayong kumuha ng video and gusto nyo matataas ang resolution, I believe ito sa K70 talagang pinaka-goods nyo. Pero si K70 hindi naman siya pangit. So, yun nga lang, may pagkukulang lang siya sa video resolution. And sa pictures, okay naman siya, although medyo naglilin siya sa beautification masyado, while sa K70 hindi masyado. Okay? Meron din naman pero hindi lang siya masyado. So, by preference siguro kayo. Pero para sa akin, personally, mas gusto ko si K70 na mga kuha. Ngayon, lipat naman tayo sa battery. Dito, magbabagsakan siguro mga expectations nyo. Medyo magkakaroon ng gulantang effect. Kasi, sa battery, si K70 only has 5,000 mAh battery. Okay, take note, 5,000 mAh battery. Dito, 5,500 mAh battery. So, we are expecting na mas better si K70E, di ba? Kasi 5,500 mAh siya. Turns out, pangit ang optimization at saka battery endurance na K70E. I don't know why. Siguro software ang issue na. Kasi imposible naman K70E may 5,500 mAh pero mas mabilis siyang malobat kumpara kay K70. Yes. Kasi papakita ko sa inyo Sa PCMark, look at the PCMark result dito, half brightness, dito sa 11 hours, 11 minutes, half brightness, half volume with mobile data. Dito, sa half brightness ni K70E, 9 hours and 3 minutes. That's 11 hours versus 9 hours. Layo, di ba? Difference. And then, sa full brightness, full volume, si K70 ay kaya hanggang 7 hours, 43 minutes. Full brightness, full volume. While si K70E na may 5,500 mAh, full brightness, full volume, 6 hours and 56 minutes. So, lamang ng 40 minutes mahigit si K70 pagdating sa battery endurance. Okay? So, yeah. Medyo na-dismaya ako kay K70E na medyo mataas pa man din ang aking expectation sa kanya kasi 5,500 mAh. Yun. And then yung kanilang charging brick, dito 120 watts ang charging brick, dito ay 90 watts lang.
tama naman, nadi-deliver naman nila yung mga promise nila ng mga battery charging. Dito, kay K70, kaya i-full charge in 40-45 minutes, 15 to 100% po yun. Kay K70, ganun din po, 40 to 45 minutes, kaya niya rin i-full charge na rito. So, almost pareho sila pagdating sa charging speed, kahit na 120 watts ito. Pero yun nga, the battery endurance here, better sa K70, kahit 5,000 milliamp hour lang. And then, finally, lipat naman tayo sa performance. Again, paalala ko lang sa inyo, this has the Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 4nm po yun. And MediaTek Dimensity 8300 Ultra, 4nm din. Okay? So, sa AnTuTu score, the K70 has 1.5 million mahigit, and the K70 has 1.2 million mahigit, almost 1.3 million. So, halos di naman sila nagkakalayo pagdating sa performance. So, ang ganda sana ng labanan, no? But, turns out, si K70, base sa test ko ng isang linggo nga, same goes here, K70 has thermal throttling control. Hindi ko siya tatawagin sigurong totally issue. Kasi ang nangyayari, pag pumatak po siya ng 43 degrees Celsius, kung napanood nyo yung detalyadong review nito, pag pumapatak siya ng 43 degrees Celsius pataas, yung 120 Hz niya, kahit if nakafix ko siya, finix ko siya sa display settings, at nilagay ko rin sa game settings na dapat ultra or extreme, bumababa siya, pabalik sa 60 Hz at saka 60 FPS. From 120 Hz, 120 FPS din, bababa siya ng 60 Hz and 60 FPS din. Dito, may ganun siyang control. So, iniiwasan niya yung siguro battery deterioration, tsaka sobrang mababad sa overheating talaga ang smartphone. So, maximum ko lang dito na-encounter sa K70 is around 45 degrees Celsius. 44 to 45 degrees Celsius, I believe. Alam ko, ang highest ko lang dito, 44-45 degrees Celsius. Pero saglit lang. Bumababa siya bigla ng refresh rate, and then FPS din bumababa din. Automatic. Wala kang magagawa doon. Para may control talaga siya. May threshold siyang sinusunod na kailangan bumaba niya kapag gano'n na siya kainit. Ngayon, dito naman kay K70, dito naging karoon ako ng problem. And actually, medyo doon ako na-dismay rin sa kanya. Kasi K70E, ang kanyang CPU throttling test, sumataw ng 49 degrees Celsius. Okay? And while gaming sa K70E, umataw ako ng nag-average around 45. There are times na alam ko umabot pa ako ng 48 degrees Celsius, and then there was this 3D Mark na humataw siya ng 53 degrees Celsius sa 3D Mark. So may heating problem dito sa part na to. I'm not sure, siguro optimization or thermal management, I don't know, pero ang pangit po ng thermal solution dito sa K70E. Expected sana natin na for gaming si Dimensity 8300 Ultra, nadidismaya ako dun sa nakita ko na thermal na result niya pagka tinataas natin yung settings. So that is why dun sa detalyadong review, sinabi ko na hanggat maaari, hanggang medium settings lang sana. High, siguro i-customize yun ng konti. But try nyo na wag laging i-ultra sa Call of Duty Mobile, sa Genshin Impact, at saka dun sa ano pa ba yung iba pa yung bibigat na mga games. Sa ML siguro, sagad nyo ultra, okay lang yun kasi magaan lang naman ng ML basically in terms of graphics eh. But sa mga heavy talaga na 3D rendering na games, I wouldn't recommend na isagad nyo sa ultra dito sa K70E. Medyo may problem talaga siya pagdating sa thermal management. So ngayon, verdict. Dito ngayon kay K70, alin ang mas trip nyo? Okay? Ako personally, yung 18,000 dito, okay naman na. Swak na sa akin to. Kung casual gamer lang ako, hindi ako heavy gamer. Casual gamer lang ako, and then some camera. Maganda naman yung camera niya. Like I said, mas malapit sa realistic to most of the time. Hindi niya binuboost masyado yung kulay. Sakto lang, yung tama, yung totoo lang. So kung gusto mo i-boost, pwede mo na lang sigurong i-edit. Okay na ako kay K70E. But camera wise, dito ako panalo. OIS, nag-work talaga siya. And of course, that battery endurance, yes, panalo. So siguro add ko na din, nalagpasan ko eh. Sa GPS nga pala, accuracy is, although minor lang naman ito na detail. Sa GPS accuracy, 3 meters ang accuracy ni K70. While dito kay K70E, again, lamang talaga si K70E pagdating sa connectivity. Kaya nito hanggang 1 to 2 meters accuracy. 1 or 2 meters accuracy. Mas accurate kay K70E. So, mobile data, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, panalo si K70E. Solid na to. Pwede nyo na itong piliin agad-agad. But if you are going medyo gusto mo talaga na mataas na performance, the Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 kay K70 winner, panalo. And nga lang, expect nyo na meron siyang thermal throttling threshold. Okay? Yung 43-44, bigla siyang bababa ng refresh rate at saka ng FPS. But the battery endurance, solid.
And the 3 meters GPS accuracy, hindi naman pangit yun. Actually, above average yun kasi ang average is 5 to 8 meters yung average. 3 meters is above average na yan. Hindi nga lang siya kagaya nito na 1 to 2 meters. And of course, the camera, 4K 60, 8K 24 FPS, panalo ko rito. So, kung 18K lang ang budget mo, okay na to, winner to, hindi ka naman dito lugi. Nga lang talaga, adjust mo lang yung expectation mo sa gaming and of course, the overheating. Pero overall, okay na okay to. And hindi ka rin naman naghahanap ng video recording na masyado mataas. Okay na sa'yo ang 4K at 30 FPS or 1080p at 60 FPS. K70, goods na sa'yo ito. But if you want more, again, worth it ito. So kung may 18K ka, goods na to. Pero kung kaya mo pa magdagdag ng 5K, meron ka ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Pinakamura yata ngayon to, currently. Ito si K70. Pagdating sa Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 na chipset, nasa 25K lang kasi to. Kung ano man ang budget nyo, wala kayong lugi, alin man ang piliin nyo rito. Okay? Yun lang. Siyempre, dapat i-consider nyo rin yung mga sinabi kong mga negative nila at saka mga positive nila bago kayo pumili talaga. So, ikaw, boss, ano ang napili mo? Ikaw, boss. Ano ang napili mo sa dalawang to? At alin dyan ang pasok sa budget mo? Pag-usapan natin sa comment section. Hanggang doon lang. This is Scottman. Subscribe naman kayo. Subscribe, like, and share. Tingin nyo worth it ba mag-subscribe dito? Yeah, please do subscribe, like, and share. I'll talk to you again soon.